mga bata! Kumusta kayo? Nandito kami muli para magkwento sa inyo. Ako pala si Ate Sian. At ako naman si Ate Shane. Noong nakaraang Sabado, natapos natin ang aklat ng Proverbs. Ngayon naman, ibabahagi namin sa inyo ang aklat ng Ecclesiastes. Ang aklat na ito ay isinulat ni Haring Solomon. Naaalala niyo pa ba kung sino siya? Si Solomon ay ang anak ni David na naghari sa Israel sa loob ng 40 taon. Lubos siyang pinagpala ng Diyos sa karunungan, sa kahusayan sa pamumuno at kayamanan. Tila wala na siyang mahihiling pa dahil nasa kanya na ang lahat. Kayo mga bata, ano yung mga bagay na lubos na nagpapasaya sa inyo? Mga matataas na score ba sa exams at mga medalya o karangalan? Mga masasarap na pagkain? Magagarang damit? O di kaya yung mga gadgets at mga makukulay na laruan? Sa tingin nyo, bakit kaya isinulat ni Solomon ang aklat ng Ecclesiastes? Bago natin alamin ito, umawit muna tayo. Buti na lang, Mama. Tinuruan mo ako na laging manalangin at makinig sa salita ng Diyos. Dahil dito, mahal na mahal ko rin ang Panginoon. Kaya habang bata pa tayo, mahalin na natin ang Panginoon. Habang malilinaw pa ang ating mga mata at malalakas pa ang ating katawan. Sinasabi sa Ecclesiastes 12:1, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. To remember the Lord is to love Him now. In the days of your youth, you love Him now. Wait not till it's late to love the Lord. Love Him in the days of your youth. Love Him in the days of your youth. To remember the Lord is to love Him now. In the days of your youth, you love Him now. Wait not till it's late to love the Lord. Love Him in the days of your youth. When your eyes have inside, incomplete and perfect. When you are still so strong, and your hair is not gray, wait not till it's late to love the Lord. Love Him in the days of your youth. When the sun and the moon and the stars give and light, evil days come and night, nor the years go and night. Wait not till it's late to love the Lord. Love Him in the days of your youth. When the sun and the moon and the stars give and light, evil days come and night, nor the years grow and night. Wait not till it's late to love the Lord. Love Him in the days of your youth. To remember the Lord is to love Him now. In the days of your youth, you love Him now. Wait not till it's late to love the Lord. Love Him in the days of your youth. Ang aklat ng Ecclesiastes ay isinulat noong isa sa mga malulungkot na panahon sa buhay ni Solomon, ang pagbagsak niya bilang hari ng Israel.
Ito ay dahil sa kanyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, isang malaking pagsuway sa utos ng Diyos. Nagsimula ang unang kabanata sa pamamagitan ng pagsubmit ni Solomon sa chapter 1, verse 2 ng, "Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan." Nangangahulugang ito na para sa kanya, ang lahat ng bagay ay kapalaluan o walang kwenta. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na ang kanyang mga mata at tainga ay hindi nasisiyahan sa mga bagay na nakita at narinig nito. Dagdag pa niya, ang lahat ng gawa sa ilalim ng araw ay nauuwi sa wala, walang kabuluhan at isang paghahabol sa hangin. Kahit na siya ang pinakamatalinong tao sa Jerusalem noong kapanahunan niya, para kay Haring Solomon, paging ang karunungang meron siya ay wala ng halaga. Nagpatayo siya ng mga bahay at nagtanim ng ubasan, mga hardin at parke na may iba't ibang namumungang puno, at mga lawa na nagsilbing tubig upang diligan ang mga kagubatan, pon ng pilak at ginto para sa kanyang sarili. Nang dahil dito, si Haring Solomon ang naging pinakadakilang hari ng Israel, ang natatanging taong humigit sa mga nauna at sumunod na hari sa kanya. Gayunpaman, napagtanto niyang parehas lamang ang kapalaran ng isang pantas at mangmang, kamatayan. Ayon sa kanya, para saan pa ang natamo niyang karunungan? Kaya naman, kinasuklaman niya ito, pati na ang kanyang buhay mismo. Mga bata, bakit kaya nasabi ito ni Solomon kahit nasa kanya na ang lahat ng mga kailangan at nagustuhan niya? Kung kayo yung nasa posisyon niya, masasabi niyo rin ba ito? Sa huli, siya ay nagsisi dahil meron siyang nakaligtaang gawin. Ito ay ang magbigay puri sa Diyos. Kaya naman sa unang verse ng ika-12 kabanata ng Ecclesiastes, nagbigay paalala siya sa kabataan. Oo mga bata, para sa atin ito. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at mga taon ay lumapit. Pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Ayon kay Haring Solomon, nararapat nating sambahin at paglingkuran ang Diyos kahit bata pa lamang tayo, sapagkat malinaw pa ang ating mga mata, maayos pa ang ating pandinig, at nakakapag-isip ng maigi. Sa pamamagitan ng mga ito ay makakapagbasa tayo ng Biblia, makakapakinig, makakaunawa, at makakapagsalita pa tayo ng mga salita ng Diyos. Bilang karagdagan pa, malalakas, malulusog pa ang ating mga pangangatawan, kung kaya't nakakagawa at nakakilos pa tayo ng maayos. Kaya namang habang bata pa tayo, ugaliin na nating ibahagi ang mga Bible stories at lessons na natututunan natin sa children's meeting sa ating pamilya, sa ating kaklase, at mga kaibigan, para makilala at matamasa nila ang salita ng Diyos. Mga bata, dito na natin tatapusin ang pagtalakay ng aklat ng Ecclesiastes. Ngayon naman, alamin natin ang mahahalagang punto sa ating kwento ngayong hapon. Una, dapat nating pahalagahan ang ating pag-aaral. Palagi tayong makinig sa mga teachers sa school para maintindihan at masagutan natin ang mga assignments na kailangang gawin. Alam nyo ba na magagamit din natin ang kaalaman natin sa pagsusulat at pagbasa sa pag-intindi at pagtamasa sa salita ng Panginoon? Katulad ng ginagawa natin ngayon sa children's meeting, kung saan natututunan natin ang iba't ibang kwento at aral mula sa Biblia. Okay lang naman na maglaro, pero dapat nating i-prioritize ang ating pag-aaral dahil para ito sa kinabukasan at ikabubuti natin. Bilang halimbawa, pwede tayong magkaroon ng
Game break! Pagkatapos gawin ang assignments at ihanda ang mga gamit na kailangan sa paaralan. Ikalawa, dapat matutunan natin kung paano maging wasto sa paggamit ng oras. Ugaliin nating sumunod sa class schedule sa school. Kung 7 a.m. ang start ng klase, dapat at least 10 minutes before 7 a.m. ay nasa classroom na tayo. Paano natin to magagawa? Dapat ay matulog tayo ng maaga para magising ng maaga. Sa pamamagitan nito, may iwasan natin ang maging late nang hindi tayo nagagahol sa oras. Bukod sa pag-aaral, maaari din nating gamitin ang oras para basahin ang salita ng Diyos, kabisaduhin ang mga Bible verses, manalangin, at umattend ng children's meeting. Nang sa gayon ay ma-enjoy natin ang mga salita ng Diyos kasama ang iba pang mga bata. Gawin na natin ito kahit mga bata pa lamang tayo. Malinaw pa ang ating mga mata. Maayos pa ang ating pandinig. Matalas ang isip. Malusog at malakas pa ang ating pangangatawan. Ngayon naman ay basahin natin ang ating memory verse. Una sa English, pagtapos ay sa Tagalog naman. Ecclesiastes 12:1. Remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come and the years draw near when you will say, I have no pleasure in them. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw, at ang mga taon ay lumapit. Pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Story time! Noong unang panahon, sa isang mapayapang nayon na matatagpuan sa pagitan ng mga burol, may isang lalaking nagngangalang Benjamin. Simula pa noong siya'y bata pa, alam na ni Benjamin na mayroong naghihimok sa loob niya na paglingkuran ang Panginoon. Ngunit palagi niyang iniisip na hindi pa ito ang tamang panahon. Bilang isang bata, sumasama siya sa mga pagpupulong o church meetings nang may kasig-gasigan, natututo ng mga kwento sa Biblia at kumakanta ng mga himno ng may galak sa puso. Kilala siya bilang isang mabuting bata na may bukhal na pusong tumulong sa iba. Habang nagbibinata si Benjamin, unti-unti nang nagsisimulang maubos ang kanyang oras upang tugunan ang kanyang mga pangangailangan sa buhay. Nagpatuloy siya sa pag-aaral, nagkaroon ng trabaho at sa huli, bumuo ng sariling pamilya. Sa bawat araw na lumipas, nagkaroon siya ng mga bagong responsibilidad at pagsubok sa buhay. Nang dahil dito, sinabi niya ulit sa sarili na makapaghihintay ang paglilingkod sa Panginoon, saka na kapag may oras na ako. Maraming taon ang nagdaan at lalong naging abala sa buhay si Benjamin. Nagtrabaho siya ng mahabang oras para sa kanyang pamilya at ginugol ang Sabado at Linggo para sa gawaing bahay at pamilyang aktibidad. Mahalaga pa rin ang kanyang pananampalataya. Ngunit patuloy niyang ipinagpaliban ang kanyang pangarap na maging aktibo sa paglilingkod sa Panginoon. Dagdag pa niya, hindi pa ito ang tamang oras. Ngunit walang tigil ang paglipas ng panahon. Ito ay patuloy na nagmamarcha handa man tayo o hindi. Nagsimulang maging kulay abo ang buhok ni Benjamin at nangulubot ang balat ng kanyang muka. Isang patunay na maraming taon ang naisawalang bahala. Dito niya napagtantong ayaw na niyang magsayang ng oras. Isang araw, habang tinitignan niya ang sarili sa salamin, nakita niya ang refleksyon ng isang taong ginugol ang kanyang buong buhay na naghintay lamang para sa tamang oras. Nakaramdam siya ng matinding pagsisisi.
Sa kanyang puso, alam ni Benjamin na hinayaan niya na lang na lumipas ang mga pinakamagagandang taon ng kanyang buhay, kung saan naniwala siyang makapaghihintay naman ang paglilingkod sa Panginoon. Ngunit, ang bukas ay naging mga taon, at ngayon ay nagnanais siyang bumalik sa nakaraan. Nagsimulang maluha si Benjamin at umiyak sa kanyang napagtanto ang kahalagahan ng wastong paggamit ng oras at ang paglilingkod sa Panginoon ng may buong puso. Nalaman niyang hindi na niya maaaring palipasin ang pagtawag sa kanya ng Panginoon. Habang patuloy na lumipas ang mga taon, humina ang pisikal na katawan ni Benjamin at natagpuan niya ang kanyang sariling nakaupo sa isang rocking chair sa tabi ng bintana ng kanyang maaliwalas na cottage. Sa paglipas ng mga taon, bumilis ang paghina ng katawan ni Benjamin at natagpuan niya ang kanyang sarili na nakakulong sa isang rocking chair malapit sa bintana ng kanyang maaliwalas na cottage. Ang kanyang dating malalakas na mga binti ay mahina na at ang mga kulubot sa kanyang mukha ay nagsilbing patotoo sa kanyang karanasang hindi ganap na nakatuon sa Panginoon. Isang tahimik na hapon, bagamat ang sikat ng araw ay nagbigay liwanag at init sa loob ng bahay ni Benjamin, mabigat ang dinadamdam ng kanyang puso dahil sa matinding pagsisisi. Hindi niya maiwasang isipin ang lahat ng mga taong pinabayaan niyang mawala. Bagamat siya ay nagtrabaho ng walang humpay, nakamit ang tagumpay sa kanyang larangan ng trabaho, at yumaman. Wala siyang naramdamang tunay na kaligayahan mula sa mga ito. Habang tinitignan ang bungkos ng bulaklak, malapit sa kanyang bintana, napansin niyang nalanta na ang mga ito, tulad ng kanyang sariling buhay. Inisip niya sa kanyang sarili, siguro kung naglingkod ako sa Panginoon nung may lakas pa ako, ang aking buhay ay may sariwa at masaya tulad ng mga bulaklak na ito noon. Sa kabila ng mga pagsubok ng katandaan, inialay ni Benjamin ang natitirang taon ng kanyang buhay upang maglingkod sa Panginoon. Inilagay niya ang kanyang lumang Biblia sa isang maliit na mesa, malapit sa kanyang rocking chair, at ginugol ang mga araw sa pagbabasa ng mga pahina nito, pananalangin at paghahanap sa Diyos. Habang ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan, natagpuan ni Benjamin ang kanyang espiritu na nagkaroon ng panibagong lakas. Maaaring hindi na niya taglay ang pisikal na kalakasan noong kanyang kabataan, ngunit mayroon siyang bagong lakas sa kanyang espiritu. Napupuno ng pasasalamat ang kanyang puso dahil mayroon pa siyang natitirang oras upang maglingkod sa Panginoon at hanapin ang kanyang presensya. Ang balita tungkol sa pagbabago ni Benjamin ay nagsimulang kumalat sa buong nayon, kaya naman bumisita sa kanya ang kanyang mga kapitbahay. Ipinangaral ni Benjamin ang ebanghelyo at ibinahagi ang mga aral na natutunan niya sa paglipas ng panahon. Maging ang kanyang mga pagsisisi, umaasa siyang hindi na gagawin ng iba ang mga pagkakamaling nagawa niya. Alam niyang hindi na niya maibabalik ang oras, pero sinulit niya ang natitira niyang oras. Ang kanyang pag-aalay ng sarili sa Panginoon ay nagdulot ng kagalakan sa kanyang puso at nakadama siya ng kapayapaang higit sa kanyang pangunawa. Oh, nag-enjoy ba kayo sa breakout rooms? Sana lagi niyong tandaan ang lahat ng ating mga pinag-aaralan sa Biblia. Ngayon naman, sumunod kayo sa panalangin. O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus, salamat po sa ibinigay mong aral sa amin ngayong hapon. salamat po sa ibinigay mong aral sa amin ngayong hapon. Gawin mo kaming mga batang laging nakikinig Gawin mo kami mga batang laging nakikinig
at sumusunod sa iyong salita. at sumusunod sa iyong salita. Patuloy mo kaming gabayan Patuloy mo kaming gabayan upang maging wasto ang paggamit namin sa aming oras. upang maging wasto ang paggamit namin sa aming oras. Nais ka pa naming ma-enjoy Nais ka pa naming ma-enjoy at maglingkod sa iyo habang lumalaki kami. Amen. at maglingkod sa iyo habang lumalaki kami. Amen. O mga bata, hanggang dito na lang muna ang ating meeting. Pero huwag kayong mag-alala dahil magkikita-kita tayo muli sa susunod na Sabado sa ganap na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Para sa mga episodes na gusto ninyong muling pakinggan, pumunta lamang kayo sa YouTube at isearch ang CIM Online Children's Meeting. Doon ay makikita nyo ang lahat ng mga kwentong natalakay natin at mga kantang inawit natin sa bawat episode. Maaari rin kayong mag-invite ng inyong mga kaibigan upang sila rin ay makarinig ng salita ng Diyos. Dahil kapag ginawa nyo ang mga ito, kayo ay magiging mga mahusay! Hanggang sa muli! Paalam!